Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Alam nyo, itong si Bato de la Rosa ay maaring isinakripisyo. Yan eh. Alam nyo yung salitang inalay o alay? At sa salitang Ilocano naman, iyan atang. Sino mga Ilocano dyan? Kung Ilocano po kayo, siguro maintindihan po ninyo yung salitang atang. Ang salitang atang sa amin kasi, ito yung pag-aalay. Ewan ko doon sa iba siguro baka iba rin yung terminology nila, pero sa amin, atang ang ginagamit naming salita dyan. Yung maglalagay ka ng mga pagkain, ganun-ganon. Ewan, basta ganun. Parang inalay, ganun ba? Well, bakit ko nga po nabanggit yan? Alam nyo, itong si Bato de la Rosa, parang isinakripisyo po. Parang isinakripisyo po itong napakatapang nating senador para maprotektahan itong kanilang iniidolo. Yan. Matatandaan po natin sa plenaryo po ng mababang kapulungan sa Kongreso, habang abala po sila at pinag-uusapan yung tungkol nga po doon sa impeachment laban po kay Inday at pagbobotohan. Magbobotohan po sila kung ito man ay karapat-dapat na isampa sa Senado o dalhin sa Senado. Ayun nga po, sa huli, gaya po ng inaasahan, overwhelming po ang nangyari. Kumbaga sa botohan sa election, landslide. Sobra po sa kalahati ng kabuuang bilang po ng mga mambabatas ang bumoto sa affirmative o sang-ayon na ma-impeach itong si Sara Duterte sa Kongreso for the second time around. Pangalawang beses na po kasing ma-impeach itong si Sara sa Kongreso At siyempre pagka natapos yan gaya ng inaasahan, iaakyat na po yan sa Senado para sa paglilitis or tinatawag na formal trial. Meron kasi tayong 254 na district representative at saka 64 na party list representative din with a total of 318 ang ating mga mambabatas sa mababang kapulungan. At yun nga, overwhelming po yung resulta, 257 out of 318. Biruin po ninyo yan. Halos lahat na, konti na lang ang natitira Oo. Yan. At habang nagbabalitaktakan po sa Kongreso, bigla pong nagkagulo po sa Senado. Agaw eksena ng Senado Kung saan biglang lumutang doon si Senator Bato de la Rosa para magtagumpay yung kanilang planong ikudita si Senator Soto, si SP Soto. At yun nga, ipapalit itong si Alan Cayetano, kung saan ay nagtagumpay naman ang grupong ito. Nagtagumpay po ang mga alipores ni Sara. At alam naman po natin bakit nila ginawa yan, di po ba? At yan ay dahil inaasahan na po nila na darating sa kanila yung impeachment. At alam naman natin kasi talagang napakalakas ng balibalita noon na talagang may impeach na si Sara doon sa lower house. Yan po ang nangyari. At sa ginawa nilang pang-aagaw po ng kapangyarihan sa Senado ay para maproteksyonan ng kanilang prinsesa. At alam nyo kasi itong si Sara Duterte ay siya na lamang po ang natitirang pag-asa. Siya na lang po ang natitirang pag-asa para sa kanilang mga pansariling interes lamang. Yan po. Pero ano nangyari? Ayan, may malungkot. Nalagay po sa alanganin itong isa nilang kasama na si Bato. Nananahimik na kasi. Nananahimik sa bundok yata. Ewan ko kung sa bundok nagtatago. At nagluluto-luto na nga siya doon. Nai-enjoy na nga niya yung buhay po sa pagtatago tapos ganyan. Pinapunta siya sa Senado para lamang itaas yung kanyang kamay sa boto. Ngayon, hindi na matahimik sa loob ng Senado. Nako, itong si Senator Bato de la Rosa daig pa ng nahuli o nakulong. Parang ganun na rin kasi, hindi naman siya makalabas sa Senado. Parang nakakulong na rin siya. Kaya ako po sinabi kanina na isinakripisyo itong si Bato dahil kung hindi po sumipot si Bato, mabibigo silang agawin yung kapangyarihan. Sa mataas ng kapulungan. Sa Senado nga po ang ating pinag-uusapan. Kasi 13, umabot sila sa 13. Na sana po 12 lamang ang numero. At yung 12 hindi po talaga sapat yan para iluklok itong si Senator Cayetano. Ang tanong, sino kayang nagkumbinsi dito kay Senator Bato? Yan ang malaking tanong. Sino kaya nagkumbinsi sa kanya para dumalo? Dumalo o kaya pumunta sa Senado at itaas ang kanyang kamay para sa boto na yes. Pero hindi rin niya naisip
Parang isinakripisyo din niya ang kanyang kalayaan. Oo, alam niya na may warrant of arrest siya eh. At sa dahil na labis pa, dahil po sa labis na pagmamahal niya sa mga Duterte, hindi kaya ng konsensya niya na mawala sa limelight ng politika itong si Sara Duterte. Talagang buwis kalayaan itong si Senator Bato de la Rosa. Ano? At kung mapapansin ninyo, halos o karamihan po sa 13 bumoto para patalsikin si Senator Soto ay may problema po. May problemang pampolitika. Oo, may mga kinakaharap na iba't ibang mga reklamo. Yung iba naman ay may kaso yata, gagaya po ni Senator Bato, may kaso po sa ICC na hinahanap na nga po siya. No? Sino-sino ba ang mga yan? Numero 1. Nako. Ito pong si Manang Aimee. Huwag na natin banggitin yung kanyang apelyido. Parang hindi na babagay sa kanya yung apelyido sa kanyang pagkatao eh. Ganun din itong si Bongo, 'di ba? May mga kinakasangkutan din 'yan. Next ay si Bato, ayan, ICC. Itong si Padilla si Robin. Wala namang kinakasangkutan yan pero nagkakalat lang lagi sa Senado. Si Senator Villanueva, ganun din. Blood control din. Si Marcoleta, ganun din. Mayroon din kinakaharap. Etong si 10K Cayetano, talaga naman itong mga ito. Yung kapatid niya, si Pia, ito pa rin. Ito yung sinasabi natin na nagtaksil. Ito si Lauren. Ito hindi natin po pwedeng ito, ano? Hindi natin pwedeng kalimutan ito dahil naging parte po ng kampo po ni Pangulong Bongbong Marcos dati nung senatorial campaign. Itong si Camille Villar. At ito nga po, ganun na naman. May kinakasangkutan na naman itong si Jinggoy Estrada. Yan po yung 13 power grabber sa Senado. Well, nagtagumpay nga sila. Pero isa naman sa kanila ngayon, ito nga, ay may kinakaharap po ngayon na malaking problema. Ay siya nga pala, napanood po ba ninyo yung mangiyak-iyak na interview kay Senator Bato habang nakikiusap sa Pangulo? Huwag na daw siyang ibigay sa dayuhan. Yan ang sinasabi niya. Nagmamakaawa. Ang nakakaumay dito kay Senator Bato, galit na galit siya kay PBBM. Dati galit na galit yan kay PBBM at saka may binanggit pa siya isang salita dito sa Senado noong nakaraan na sabi niya walang kwenta itong gobyernong ito. At ayun nga paiyak-iyak pa. Sincere daw ang kanyang panawagan kay PBBM. Pero kapansin-pansin po mga kababayan, mayroong kakaiba. Para sa akin, ito ay isang uri po ng pananakot. Pakinggan po natin yung kabuuan po ng, tawag dito, yung interview kay Senator Bato de la Rosa. Ito po. Alam po, wala kang personal na galit sa akin. Alam po yan. Wala kang personal na galit sa akin. Sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Kapit, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of these people. Sana alagaan mo kami pag magpapibigay doon sa madayuhan. Dapat yung sabi sa kanya. Sabi siya, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap mo sa servisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa servisyo. Trabaho ko na gusto. Faithfully. Sir, ano mo Sir, itong apel po ito. Sir, niya. Yung ilan para sa akin. Ano na rin siya? Lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkakomplika pa ng ganito. Mamalaman mo. You will feel. Yan yung sinasabi kong parang nananakot eh. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. My appeal is sincere to the President. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina akong nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Ikaw pa naman. Nagtrabaho ko lang. Gusto na have said. Yung aking servisyo talaga. Yung aking
ideals ng PMA, courage, integrity, and reality. Isipin sa buhay ko yan. Lahat. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Ay, may tali pa pala yung aking cellphone. May lastik o may goma. Tumuklap na kasi yung kanyang touchscreen eh. Well, anyway. So, ayan po. Ano po sa palagay ninyo? Sincere po ba talaga itong si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang pakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang tanong ngayon, hanggang kailan ang pagtatago nitong si Bato diyan po sa Senado, ano? Pero ganoon pa man, kahit hindi siya kusang sumurrender or sumuko, alam nyo, isa lang naman pong patutunguhan po nito, babagsak pa rin siya sa kamay ng batas. Oo. Ngayon, sino kaya ang kumumbinsi kay Bato para lumitaw sa Senado, ano? Yan po ang isang malaking tanong. Aba, kung sino man itong kumumbinsi kay Senator Bato, huwag ka masyado maglalapit-lapit kay Bato. Nako, nakita nyo naman po paano paano maglabas ang galit itong si Senator Bato de la Rosa. Kahit nga nasa loob ng session, talagang nagtututurong ganun eh. Oh, di ba? Oh. Baka sa sobrang pagkaaburido nito, baka tamahan kayo ng kanyang malabatong kamao. Kilala naman po natin yan. Oo. Pero sino nga ba? Sino nga ba talaga ang nakipag-ugnayan kay Bato para pumunta sa Senado? Well, para sa akin lang po ito. Ang sa akin lamang, sa tingin ko po, ito pong si Senator Cayetano. Dahil si Senator Cayetano po ang kauna-unahan or number one na makikinabang pag nagpalit ng liderato. Ano? Siya nga po ang pumalit kay Soto, di po ba? Oo. At yun nga, sino ba naman ang gagawa niyan kundi yung may personal interest, di po ba? At yung sinabi ko kanina na tila isinakripisyo itong si Senator Bato, ito po ay para sa aking sariling interpretasyon lamang o sariling opinion. Okay? Kayo po, kung meron kayong sariling opinion din or interpretasyon, i-comment lamang po sa ating comment section. Huwag kayong mahihiya na maglagay po ng inyong mga saloobin at opinion. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat.